Ay, magandang hapon no mga bossing, alas 5 ng hapon dito. Oo. Happy birthday muna sa anak ng aking friend na si Pastor Jun Lagon. Shalom Lagon. Oo. 26 years old na yata. Oh. Mamaya, gandang babae. Kaya lang wala pang asawa. Ayon kay Pastor kasi may bisyo. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung bisyo ng anak ni Pastor Jun Lagon. Pakinggan natin muna to mga friend. Alam nyo, si SP Soto, nagtataka siya kung anong ginawa nitong Supreme Court na to. Oo. Pero sinagot siya ni Larry Gadon. Doon ho tayo magbibigay ng reaksyon sa naging kasagutan ni Larry Gadon sa sa pagtataka nitong si SP Soto, no? Pakinggan natin, ha? Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Ayon kay Senate President Tito Sen, nakapagtataka raw kung bakit unanimous ang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Pero Dati naman di ba, mga boss? Nung nakaraan, di ba, unconstitutional kayo, sabi doon sa Kongreso. Ha? Para sinabi ng Supreme Court, mga bobo kayo dyan. Unanimous decision din yun. Naging sagot ng Supreme Court. Pero yun nga mga friend, alam ng Supreme Court yan na magkakagulo doon sa kanilang ginawang kasagutan, doon sa pagdideklara nila sa Kongreso na unconstitutional yung kanilang ginawa. Dahil parang pinalabas nila na itong mga kongresista na to na nagsipirma doon sa impeachment ni Sara, mga bobo. Diba? Yun. kung susuriin mo, baka hindi na talaga dapat ikagulat. Sa 15 justices ng Korte Suprema, 13 ang appointees ng tatay niya, si dating Ang bigat. Diyan ako nagtataka mga friend, no? Kung mo in-appoint sila, maski na mali na ang kanilang ginagawa, ang kanilang desisyon, hindi sila pwede tanggalin? Ha? Ibig mo sabihin, maski na mali yung desisyon ng Supreme Court, Como Supreme Court, hindi sila pwedeng alisin? Walang pwedeng bumangga sa kanila? Iintay na lang ba naman natin na matapos yung kanilang 7 taon yata yan, puta na. Kailan pa ha? Hindi naman tayo nagsasabi, maski ng mga justices din ba? Rene Sarmiento, si Antonio Carpio, puro mga justices din yan na nagsasabi sa mga ginagawa nitong mga inappointed digong na mali. Puta. Tuloy natin. Anong klaseng to? Hindi sila Supreme Court ng Pilipinas Supreme Court sila ni Duterte. Di ba? Tuloy. Rodrigo Duterte. Kaya kung pare-pareho ang naging boto, malinaw na may konteksto kung bakit ganun ang kinalabasan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Dapat. Baguhin na natin. Pagka ganyan. Ang outright na dyan, SP, tanggalin na yan Supreme Court na yan. O kaya, palitan yan. Wala bang power ang para may power na mag-appoint yung presidente? Bakit wala siyang power na tanggalin yan? Nasisira yung administrasyon niya dyan dahil sa kagagawa ng mga yan. Di ba? Tuloy. Pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakawala dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago kaisipan. Kasi yun na... Mantakin mo, mag-aantay ka, maski na puro mali na ginagawa ng Supreme Court na to. Paulit-ulit, nung i-declare nilang unconstitutional itong kinampihan nila yan, nag-referee sila sa Senado, sa Kongreso, doon sa Fort Worth, di ba? Kinampihan nila yung Senado, na mali yung Kongreso. Dinagdagan nila ng mas mali pa. Di ba? Tuloy.
Wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. Dito na pumasok ang reaksyon ni Tito Sen. Ang punto niya simple pero mabigat. Kung kayang galawin ng Supreme Court ang konstitusyon sa isang desisyon, bakit hindi pwedeng galawin ng Kongreso na siyang may malinaw na mandato mula sa taumbayan? So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon yan. Kung hindi nila ayoko ng konkon, ayoko ng Kung gano'n ang mangyayari, Tito Sen, di kawawang-kawawa naman na yung Pilipinas dyan sa mga inappoint ni Digong sa pwesto, na napakataas ng pwesto. Supreme! Ang puta. Ibantakin mo, nagkagulo na nung diniklara lang ang constitutional itong kongreso na ito. Nag-MR yung kongreso, inulit pa. Dinagdagan pa ng masyadong pasakit. Pinahirapan pa lalo yung impeachment. Siyempre, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka madamay na yung economy pagkaganyan. Talaga. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat eh. I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ang Constitution, dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Tama. Di ba? Yun ang punto ko. What we can do is meet with... Tuloy natin kay Tito Sen, ha? Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. I think impeachment namin is an impossible dream. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. I think impeachment namin is an impossible dream. Bottom line. Mantakin mo yun. Bakit? Ngayon lang nangyari ito eh. Na ganyan ang naging aksyon niyang Supreme Court na yan. Oo, di ba? Pakinggan mo natin ang sagot ni Larry Gadon. Ha? Alam niyo to si Gadon eh, dati buisit ako rito eh, pero ngayon eh, mukhang normal na siya. No? Ito si Gadon, yung sagot niya sa kay Tito Sen, ha? Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yun ang sagot ni Larry Gadon kay SP Soto. Na itong Supreme Court, tuta ng Duterte. Dapat nga palitan na yan eh. Hindi na Supreme Court yan eh. Duterte Court. Di ba? Ganun na yan. Kung natandaan nyo yung Supreme Court na yan, ang nagiging takbuhan ng mga alagad ni Duterte. Natatandaan nyo? Nung dinakip si Digong, takbo siya. Punta sa Supreme Court, kuha tayong TRO. Sinong abogado yun, di ba? Pigilan ng aeroplano. Ito, may TRO, nagbigay ng TRO sa Supreme Court. Puro Supreme Court ang punta nila eh. Bakit? Yun nga eh. 13 pala appointed. 12 ni Digong. Another na naman. Yun na Gadon. Magtaka ka pa. Na ikaw dinisbar at si Sara hindi madisbar-disbar. Inuutusan ng Duterte yung Supreme Court. Sabi ng Duterte, di ba, yung mga kapatid, gumawa ka ng aksyon para ibalik dito yung tatay namin. Na sabihin mo na mali ang ginawang kininap yung tatay namin. Tinuutusan nila yung Supreme Court na magdesisyon na si nakidnap si Digong, hindi yun ang sabi nila sa Supreme Court. Wala namang ginawa yung Supreme Court. Maski yung sinisigaw-sigaw nung abogado na may TRO, wala naman palang TRO nakuha. Pigilin yung aeroplano. Ayahangin yung ganun, daldal. Meto, TRO. Wala naman palang Masyado na magulo mga boss. Paano? Paano nga Kung ganyan yung Supreme Court, nakikialam sila sa
Senado at saka sa Kongreso. Eh, may iba-ibang ano sila eh. Hindi tayo abogado may iba-iba sila ng linya eh. Pinasok nitong Supreme Court yung ano eh. Di ba? Nag-aaway yung Kongreso sa Senado tungkol sa forthwith. Kailangan umaksyon ka na. Nagpatahi na ng toga. At nag-set na si Chis Escudero na mag-trial na. May date na ng trial. Bigla sabi ng Supreme Court, sandali. Hindi. Ganito yan Nakialam, di ba? Unconstitutional kayo dyan. Sa Kongreso kayo, mga bobo kayo. Sumagot ngayon si Chis Escudero. Kita nyo na. Kung nag-trial kami, di unconstitutional pala sila eh. Kami, parang tama si Chis Escudero, di ba? Anong klase? Kaya nga sabi ni Tito Sen, mukhang imposible na magkaroon ng impeachment. Ano na tayo? Kung ganun, pwede naman kasuhan si Sara Duterte. Katakot-takot na nga yung mga kasong nakasampa sa kanya. Pero ba dapat subalit ngunit, wala nangyayari. Kung ganyan, wala na. Talagang ipipilit nila si Sayad na maging presidente. Kaya nga paulit-ulit, di ba? Pag si Sayad nakatakbo bilang Pangulo, puta tsope. Walang nagawa ang administrasyon na to sa Duterte. Pinagmumura ka na, lahat, binaboy na kayo. Nakatakbo pa rin, di ba? Ito pa parang may tama rin to Pag ako pinatakbo ng taong bayan, tatakbo ko bilang Pangulo. Ito ang inihayag ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. Maikukulong man nila si Bong Revilla. Maikulong man nila ako. Ngunit hindi nila maikukulong ang aking pagmamahal sa bayan. Pag ako pinatakbo ng taong bayan, tatakbo ko bilang Pangulo. Tama naman Diyos ko. Maawa ka naman sa taong bayan. Yan pa isa mga, ewan ko, boss. Anong uring mga nilalang ito? Para makapagsalita ng ganito, no? Puta yan. Diyos ko, kawawang Pilipinas, mga friend. No? Eto pa, mga friend. Yung asawa ni Kimo, parang may tama na rin. Robin does not. Ayaw niya na. Ayaw niya na. May days ako na last na talaga to, tatapusin na lang natin to, hindi na natin to, kasi parang, or like sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says, or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. May plano pa ba siya tumakbo? Okay, that's a really good question, because si Robin doesn't. Robin does not. Ayaw niya na. Ayaw niya na. May days ako na last na talaga to, tatapusin na lang natin to, hindi na natin to, kasi parang, or like sometimes I Mag-resignin mo na. Ang puta na. Pag-resignin mo na. Parang utang na loob pa ng Pilipinas na tumakbo yan. Ang puta na. Magkulab na tayo mga boss. Malaki na ang mga diferensya nitong mga to, no? feel na, lalo na when they take out of context what he said. Hindi niya binabasa yung sagot niya kay Julius Babaw, Talagang laman ng tuktok niya. Hindi raw deserve ni Robin. Ang mga Pilipino, parang gano'n ang gusto palabasin ito Kaya ayaw niya na raw utang. Yes, or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. May plano pa ba siya tumakbo? Okay. Pakiramdaw daw niya, we don't deserve. Kimo, puta. Kung gano'n, pag-resignin mo na, ikaw naman. Tanong ni Bill, may balak pa ba siya tumakbo? That's a really good question, because si Robin doesn't. Robin does not. Ayaw niya na. Ayaw niya na. May days ako na last na talaga to, tatapusin. Nung pa naman ayaw na nga yan Sabi niya, puro magre-resign. Hindi naman nagre-resign. Gugulo lang sa Senado. Ay, po, Mariel, tingil-tingil ka nga dyan. Tingil-tingil ka. Yung sinabi ko kanina, mga friend, diba? Yung anak ni friend Jun Lagon, pastor. Oo. Happy birthday. Yung pala, kaya hindi nag-aasawa. Diba sabi ko kanina, may bisyo. Yung anak ni brother Jun Lagon. Kasi magandang babae. Oo, maganda. 25 years old na, wala pa asawa. Ang bisyo niya, mag-aral. Kaya hindi ko nag-aasawa. Puro aral daw Pag magkausap kami ni pastor, sabi ko ganda nung anak mo bakit ba kasi mag-aapura siya, di ba? Rick Ignacio, shout out.
Mga hayop na Korte Suprema yan. Puro mga Duterte yan. Hayop, mga hayop. Mainit ang ulo ni Rick Ignacio. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, paano kaya ma-impeach ang SC? Sila na ang pinakamataas na korte ni Dutae. Kung ako kay BBM, ibalik niya na pag member ng ICC para doon tayo tudulog para sa hustisya natin. Wala tayong pag-asa sa hustisya dito. Tama. His Excellency, mag-join na tayo sa ICC. Dito wala ka aasahan dyan sa Duterte Court. No? Galit na galit si Gadon. Erlinda Aquino ulit. Kuya, hindi tayo maniniwala na bobo ang mga DDS at sila pusit dahil mas alam nila kung paano sila lulusot sa mga kaso nila. Ang bobo kuya, ang ating gobyerno at tayo kasi naiisan tayo nang wala tayong magawa. Totoo yan, Erlinda Aquino. Ha? Sam AJ ulit. Karox, martial law na ang gamot sa problema ng PI na yan. Totoo, pwede rin. Martial law na, putik yan. Kalat ni Baya, shout out. Michael Edwin Mike, shout out. My friend. Kalat ni Baya. Good evening, Kasani. Golang, Kasani. Golang. God bless your family. God bless, Kalat niya. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din. Mary Lebron, shout out, ha. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ang daming problema ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon naman, idinimanda na nasek ang mga bilyar. Meron pala silang ginagawa na insider trading sa loob ng Philippine Stock Exchange. Kaya naman pala, tumaas ang value ng shares of stocks nila. Kaya ngayon, bagsak ang stock market natin dahil sa mga manipulasyon nangyayari sa loob ng PSE. Yayaman ba ng ganyan niya? Tatalino talaga niya sa pera. At saka nakakapit sa gobyerno. Mantaki mo, ilang taon si Bilyar nagpasasa sa DPWH, ngunit dadapot subalit, laya pa rin. Wala pa yatang kaso. Yan. David Ali Mendoza, Karox, kaya bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa anomalya at korupsyon sa mga sangay ng gobyerno natin. Ewan po kung magagawan pa ng solusyon ni BBM ang ekonomiya natin bago siya bumaba sa pwesto. Yan, tanong natin sa alitap-tap. David Ali Mendoza, Karox, kaya yung mga kandidatong gustong magpresidente, dapat may malinaw tayong plataforma kung paano mo aakayin ang iyong bansa sa pag-unlad. Hindi yung sigaw ka lang ng sigaw na unity. Iyan na nga, David Yan. Yung may kasalanan. Ganda-ganda na si BP Lenny, tsaka si Kiko Pangilinan, yung binoto, ewan ko, ayoko na magsalita. Ha? Nasaan na ngayon yung unity mo, Aber? Yan na, galit na si David. At saka para din yan ng direktor sa pelikula na alam mo ang patutunguhan ng bansa mo, hindi yung nagkaroon ka lang ng special diploma sa social studies ng Oxford University, pwede ka nang umakbong presidente. Kaya, hayan, nasaan na ngayon ang Pilipinas? Ako nga na nasa ibang bansa ay hindi may pagmalaki ang Pilipino. Ako gawa ng mga nangyayari sa ating bansa. Totoo yan, David. Okinawa, Japan. Shelly Jaser, shout out. Diyos na mahabagin. Yan ba ang gustong maging presidente? Lutong mag-PI, buti hindi yan tinatamaan ng kidlat. Grabe. Yun ang gusto na Ted, shout out. Ang anay sa ating lipunan ngayon ay ang mga Duterte at mga zombies ng Duterte na pinangungunahan ng Supreme Court. Kailan pa kaya mamamatay ang mga masamang damo na to? Paulit-ulit ako, Ted. Ito ang impyerno. Yung langit. Ito rin ang paraiso. Yung mayayaman, nasa paraiso sila. Diba? Yung yumaman ng legal, hindi yung nagnanakaw. O yung mga yumaman sa pagnanakaw, ayun, nakakakulong na yung mga ungas. Rebilla, Kibulog, Digong. Kaso mahina, walang diin . Ang daming dapat diinan .
Nitong sangay ng mga ano to, justices natin to, mga kung ano-ano to eh. Kung ano-ano dinidinan, mga unahin ninyo yung Duterte, nandyan ang ano, yan ang perwisyo, tsaka na yan mga kung sino-sinong ano na yan. Ay nako, na-high blood ako, mga gusto mula ako. Pilimon Gonzales, pag si Sara naging presidente, di yan bababa sa tulong ng China, magiging province of China. Si Baliw ang governor. Totoo. Ted ulit oh. Kung hindi ma-impeach si Sarang Baliw, si BBM na padogi-dogi ang mai-impeach. Oh. Di malayo yan ha. Pero tumatawa si Atty. Clary, kaya maasa ako na hindi ganun ang mangyayari. Mararamdaman ni Atty. Clary yan, talino ng babae yun. Ted, shout out. Para sa akin, parang maling tawagin kataas-taasang hukuman ang Supreme Court sa nangyayari ngayon. Pinatunayan nila na sila nga ang kataas-taasang hukuman. Pakiramdam nila, mataas pa sila sa ating saligang batas. Ayun, binaboy nila. Baka sa susunod pati 10 utos ng Diyos ay palitan nila. Lahat kasi doon hindi pabor sa Korte Suprema. Lalo na sa huwag kang magnanakaw at pumatay ng tao. Totoo. Baka palitan na. Rodelia Alpilor, shout out. Nakakadismaya. Tao talaga ng gobyerno natin, Sir Hawks. Nakakademonyo ni Digong nyo. Talagang salot silang lahat sa pamilya na yan. Lord, tulungan nyo po ang aming inang bayan. Grabe na po talaga ang ginagawa ng mga family Dutertaning. Kasama mga galamay nila, amin. Sana, Sir Rox, suportahan natin ang makakatulong upang makawala na tayo sa napakasamang panaginip. Manalig at magtiwala tayo sa Diyos. Salamat at ingat po tayo lahat. God bless us all po. God bless, Rodelia. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Pilaner, shout out sa inyo mga friend ha. Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabati po ng ngiti at mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today about Supreme Kurakot. Nako Sir Rox naman. Tayo ba naman paglalakuan pa po nila? Ano po? Wala pong kahit anong bahid ng pagdududa. Sila po magmula po noong sila ay iniluklok ng Panginoon nilang kahon, magpahanggang sa ngayon, sila po lahat patuloy na tumutupad ng sumpa at pangako na sila po ay mananatiling tapat sa pangbansang watawat ng mga buhayang hagum. Ulit Deli. Sir Rox, di po biro ang pagkakaluklok sa kanilang pwesto po. At bilang kapalit, kasama ng kaway ng kotakot-takot na kwartang panapal sa mga makakapal pong mga mukha nila, aba, Sir Rox, wala pong katapat. Katakataka na ang mga nagaganap pong baligtaran ng mga rules na dapat pong i-apply, lalo na po sa reyna ng impakta sa banga. Sobra pong kasukasuka po silang lahat, Sir Rox. Di ko na po alam kung ano pong kasuklam-suklam na salita ang dapat pong itawag sa kanila. Ay po. Paano po tayo makakaangat at makakaagwanta sa dinadanas po nating gabi ng lagim kung ang mismong mga pinutukan po ng lintik na dapat tagapagpatupad na taga-ayos po ng batas, puro po baligtad at sikmura at sobra pagkagahaman sa kwarta at wala pong kahit takot sa Diyos hanggat andyan po nakaluklok ang mga alipores na sindikatong kahon Sir Rox. Wag na po tayong umasa pa na meron po tayong maliwanag na bukas na inaasam. Totoo yan, Tia Deli. At di po gumigising ating si Muning sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at wala pong malupit na aksyon sa sangkaterbang anomalya na puro po umpisa pero wala pong katanggap-tanggap na resulta. Sir Rox, dagdagan mo po ng stock ng Losartan, ano po? Kahiinom ko lang, friend. Mahaba-habang konsumisyon at kasumpa-sumpa pong sakit po ng kalooban ang ating pong
sasalukin. Totoo yan, Tia Deli. Ha? Mga Diskaya, o ano na, Quezon Panes, Jinggoy, Boy Dila, at mukhang nadagdagan pa po yata, mukhang mga bilyar, nasa gilid na puri ng bangin. Ang nag-aabang, napasabog, nakagimbal-gimbal na anomalya. Wala yan, Tia Deli, barya lang kila bilyar yan. Yan ang malalaking isda na hinahanap. Ay nako, Sir Rox, dasal na at talagang matinding dasal pa. Dasal pa po ang kailangan natin dahil talagang tanging si Lord po ang tunay nating pag-asa. Totoo yan, Tia Deli. Para pong mawakasan ang ating pong pinagdadaan ng malupit na sumpa ng ginawa po ng pinakamalupit po na kawatan sa kasaysayan. Ang kasupasumpang pamilya Dutae, mga leche, mga buwisit, kinam. Pampaalis umay po, Sir Rox. Shout out sa ating Sister Grace. Happy weekend po sa lahat. And ingat po palagi, Sir Rox. God bless po. Ikaw din, God bless sa inyong pamilya. Friend Shervin Sapeda. Rolando Resco, shout out. Tawa-tawa. Yan ang pagtatanggol na taga-SC. Ay Duterte Court pala. Wala, hindi sila tinatablan, yung mga nandoon, wala pakialam. Tsaka dapat, mga friend, dapat, hindi ba pwedeng anuhin yan? Siyasatin ang salin yan, kagaya nung nangyari kay Corona. Kaya siya na-impeach dahil sa salin niya. Tsaka itong Martires na to. Dapat tignan ng salin yan, mga yan. Diyan makikita, kagaya ng gusto mangyari ni Trillanes, na ilabas na lahat yung mga putangin ng salin, mga imbestigahan ng salin, dahil diyan makikita kung paano nakaw. Utangin ng ewan ko, ang klase ito nangyayari sa gobyerno ni Marcos. Ginagago na kayo Taki mo, dineklara yung salin ni Duterte, 37 million, 88 million kay Sayad. Putangin na, binabayaran lang kay Kupalman, 150 million, isang buwan. Klase. Putangin na. Shout out, Atty. Claire Castro. Baka naman, pwede mong mabulungan yan. Marilo Pabian, shout out. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Hindi para sa ikauulan ng bayan ng kinabukasan ng mga Pilipino ang kaisipan ng ating SC. Mas hinahayaan pa nilang mamayagpag, mga korap sa gobyerno. At ni walang kahit isang nakakaibang opinion lang, talagang unanimous ang isi at opinion nila. Iisa. So bad legacy talaga. Totoo yan. 3JC Hope, shout out ha. John Dimango, my friend, shout out. Christian Cheng, shout out. Sabi ni 3JC Hope, hello Sir Rox, wala naman tayong magagawa dyan sa Supreme Court. Kaya nga, Supreme, ibig sabihin, superior na sila sa lahat ng authority. Yun ang problema nga, 3JC Hope Ibig mo sabihin, kung sasabihin ng Supreme Court na kayong mga taga-kongreso dyan, bumalik kayo sa eskwelahan at mag-aral kayo, mga bobo kayo. Ganun ba yun? Pwedeng ganun? Kahit alam ng buong mundo na mali ang kanilang desisyon, dapat ipatupad at yan ang nakakasuka. Ipapatupad ng isang kataas-taasang korte ang isang liko at baluktot na katwiran. Ganun pa man, sige lang dahil sabi ng ating hindi araw-araw Pasko para kay Sara. Masisilat at masisilat din yan. Tignan natin, ang hirap na lulusutan natin, Supreme Court. PJ Shop ulit. Ito namang si Lipeste, ang tapang-tapang sa simula, nung kabukuhan na, biglang may vacation for 6 months please. Taka na lang yan pag pinayagan niya. Tangina, iimbestigahan ka Pwede ba sabihin, Speaker Boji D from Isabela. Kita ko na po yan, speaker niya. Mabait yan. Hindi sa sa basketball sa Kawayan. Mayor pa yata siya. Hindi ko na natandaan. Pero mabait yan. Baka pwede mo namang hindi payagan yan. Ginagago ka na yan. Imbestagahan na nga Sabit na nga Tapos papaalam siya, 6 na buwan siya magbabakasyon. Kung dito sa Isabela yan, hindi pwede yan.
Di ba, Speaker? Xerox, alam naman nating iskapo lang yan sa mga kaso at issue ng solar na yan. Sinong matinong tao ang magbabakasyon ng 6 na months na mag-isa lang siya at bigla-biglang palibhasa may pinagmanahan? Si Pulong, ayaw naman pala niyang makulong. Bakit ang lakas ng loob niyang mag-ingay dahil ba sa utos ni Duterte? Ayan tuloy, sinong mapapahamak? Eh di siya. Tayo magagawa dyan, friend. Kaya nga nililis talaga nila Napaikot nila para malayo sa impeachment ni Sayad, di ba? 3J show pala ito. Si Rox, ang ganda na paliwanag ni Atty. Rene Bueno tungkol dyan sa bakasyon ni Lipeste. Napanood ko, pwede pala siyang ireklamo sa Ethics Committee kasi abandonment. Abandonment pala ang babakasyon niya ng napakatagal, di ba? Saka ano mang dahilan at bigla-bigla siyang may I go out. Sinisisi pa ang gobyerno, pinapaalis daw siya ng gobyerno. Yung pala, ang nanay niya ang may pakana. Ay nako, ang tatapang kasi talaga. Ang tatapang kasi kala mo, mga bihasang congressman, mga hunghang na to. Kita mo itong si Barsaga, siya pa ang matapang. Sige daw, alisin daw siya sa kongres. Naghahamon kaya siya o nagmamayabang. Wala naman lang kasing remorse sa pag-ugali niya. Kaya dapat mag-psychotest muna siya bago bumalik sa Congress. Hindi, maski itong si Lipeste, mukhang may tama rin Oo. Ha? Eman Escalona shout out. Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out mga friend ha. 3J show ulit Sir Rox, ano na nangyayari sa one time big time kuno ni Sabit Singson? Big time nga ba o siya ang drawing lang? May tama rin yan di nilalo to si Paimbaliw. Ang dami nang nabaliw. Oo, sa nangyayari, nabangan na yung mga puro mga Duterte si Depensor. Yun ba yun? Puta ng Depensor yun. Yun, nagrarally siya mag-isa 3J show pala ito. Xerox, ginawa na lahat ng DDS na riyan ng magmausog, kuno, bangag-bangag video, maisog iba't ibang bansa, hanggang may nakulong na mga Pinoy sa Middle East, resign BBM, rally ng INC, distab, impeachment na naman ngayon. Ni isa wala man lang gumana. Yung rally ng INC, hindi naman rally na pababain si BBM. Ngayon naman, may sakit daw si BBM at di na kayang magtrabaho. Si Harry Roque at Badoy, pati pangalan ng Diyos ginagamit sa kanilang mga kalokohan. Hindi naman diringin ng Diyos ang kanilang panalangin dahil may masama silang motibo. Nasa Bible yan. Kung ang panalangin mo may masamang motibo, hindi ka diringin ng Diyos. Totoo yan. Kung talagang malakas sa survey si Sayad, anong kanilang pinangangambahan? Malakas pala si Sara 2028. Bakit di lang nila pagbutihin naglalapit sa eleksyon? Kasi nga Sir Rox, sila mismong mga DDS, alam nila na drawing lang yung survey na yan. Ang survey nila mga DDS din. At malamang sa alamang, masilat si Sara sa dami ng kanyang kaso. Kaya itong mga DDS na ito, kung todo paninira sa gobyerno, baka sakaling mapababa nila si BBM. Di nila mapapababa si BBM dahil hindi nila alam na smart ass din yan si BBM plus si First Lady. Kaya ang mabuti pa sa mga DDS, mag-intay kayo ng 2028. Hi, Sir Rox. Kaloka itong mga DDS na ito. Totoo yan. 3J Soup ka, ha? Eddie Luna, my friend. Shout out, ha? Oy, mission accomplished, mga friend. Happy birthday ulit. Ading Shalom Lagon. May you have many more birthdays to come. Magkasama. Take time, ha? Mission accomplished, mga boss. Good night. Night now. Hanggang bukas po muli, mga friend. Dasal. Wala nang
Ay nako, Lord. Save the Philippines.